Magandang araw po sa inyong lahat. May gusto lang po akong i-share para dun sa mga kapwa ko OFW na nalilito pa rin po kung ano yung hinahanap sa atin 'pag tayo'y magbabakasyon pauwi ng Pilipinas at kapag tayo'y babalik na dito sa abroad. Kaya kung ikaw po ay isa dun sa mga OFW katulad ko na nalilito pa rin, ang bidyong ito ay para sa'yo. Panoorin niyo po hanggang dulo at nawa ay makatulong po sa inyo at mabigyang kasagutan ng inyong tanong. So ganun nga po sa mga katulad kong OFW, kapag pauwi tayo ng Pilipinas, kinakailangan po nating mag-fill up ng e-travel pass. So 72 hours po bago ng ating flight, pwede na po tayong mag-fill up at pwede rin naman po sa mismong araw ng ating flight. So ito pong e-travel pass ay hinahanap po bago tayo lumabas dito sa bansang ating pinagtatrabahuhan. Titingnan nila kung ready na yung ating e-travel pass. At pagdating naman po sa Pilipinas, ay hinahanap din po ito sa immigration. So kung paano po mag-fill up ng e-travel pass, ganito lang po yon. Sundan nyo lang po itong pinapakita ko sa screen at makakakuha po kayo ng madali ng QR code ng travel pass. So pag meron na po kayong QR code, pwede nyo na po yung i-screenshot or i-download at yung screenshot na yon or yung dinownload nyo na QR code, yun yung ipapakita natin sa immigration sa Pilipinas. At tandaan po natin na yung pag-fill up natin ng e-travel pass, may dalawa po yung option doon, isang arrival at saka isang departure. So, tandaan po natin pagpapasok tayo ng Pilipinas, ang makukuha nating QR code ay meron siyang kulay green. Yun po pagpapasok tayo ng Pilipinas. At iba pa rin po yung QR code kapag palabas tayo ng Pilipinas, ipapakita ko rin po sa inyo yon. Kung ano yung mga documents na kailangan nating i-prepare pag palabas tayo ng Pilipinas. Pag-usapan naman po natin yung mga documents na kinakailangan nating i-prepare pag palabas tayo ng Pilipinas. So, dati, alam natin na pag paalis tayo or palabas na tayo ng Pilipinas at pabalik na tayo sa bansa nating pinagtatrabahuhan, kailangan meron tayong OEC or yung Overseas Employment Certificate na tinatawag. At dati, personal natin yung kinukuha pa sa POEA o dun sa mga satellite office ng POEA. Tapos, nagkaroon ng OEC exemption. Shout out kay ex-President Duterte. Siya yung nagpaumpisa niyang exemption ng OEC, which is napakalaking tulong sa ating mga OFW. So, ganun pa man, kailangan malaman nyo yung proseso. Kapag po kayo ay first timer, meaning first time po kayong nagbakasyon sa Pilipinas at pabalik kayo sa bansang pinagtatrabahuhan nyo uli, so kailangan nyo pong kumuha ng OEC personally kasi kailangan nyo pong magpa-verify ng contract. So, dito po sa case po dito sa UAE, kung saang bansa ako nagtatrabaho, marami po kasi dito yung dito nakakuha ng trabaho or yung iba dati nang may trabaho na lumipat. So, ang gagawin nyo po para hindi maging hassle sa inyo sa Pilipinas, bago po kayo magbakasyon, magpa-verified na po kayo ng contract sa ating polo dito sa Dubai. So, kung hindi po ako nagkakamali ay by appointment po yon. So, i-check nyo na lang. Pero, kinakailangan po talaga ay magkaroon kayo ng verified contract bago kayo makakuha ng OEC. Doon naman po sa mga datihan na,
nakatulad ko, meaning pabalik-balik na lang, same employer ang sinasabi ko po, yung same employer, pwede po tayong kumuha ng OEC exempted online. So, dati po, nag-umpisa po yung exempted sa OEC, yung lumang system pa, yung BM, balik manggagawa. Tapos naging PAPS BM. Dun sa PAPS BM, ganun din. Kumbaga yung files natin dun sa old system na BM, balik manggagawa system, may option dun sa PAPS Online na transfer old documents kung hindi ako nagkakamali. Tapos, ngayon po, may bago na po uli, yung tinatawag na DMW or Department of Migrants Worker. So, doon po, meron din pong option para yung files natin sa PAPS BOM ay mai-transfer natin sa DMW directly. I-click mo lang po yung option na yon. Ganito po yon, ipapakita ko sa inyo. Yan pong option na yan. So, kapag may OEC na po kayo, meron pa po kayong isang kailangang documents na i-ready para makalabas kayo ng Pilipinas o makabalik kayo sa bansang inyong pinagtatrabahuhan. Ito po ay yung e-travel pass. So, same thing, kailangan nyo po uling mag-fill up ng e-travel pass at this time, kung palabas tayo is, ang ise-select naman po nating option is yung departure. So, kung ano po yung proseso ng pag-fill up ng e-travel pass, nang papasok tayo ng Pilipinas, ganun din po yung procedure ng pag-fill up ng e-travel pass kapag palabas naman tayo ng Pilipinas. At this time, yung pong makukuha nating QR code, yun po ay kulay blue. Tandaan nyo po, yung papasok ng Pilipinas, ang QR code ay kulay green. At pagpaalis naman po tayo ng Pilipinas, yung QR code po na makukuha natin sa e-travel pass, yun naman po ay kulay blue. So, sa experience ko po, pagdating ko ng airport, doon pa lang sa check-in ng bagahe, normally naman po pagka Middle East ka, may visa reader or visa checker. So, since this time, hindi na po naka stamp yung visa sa ating passport. So, ang hinanap po sa akin ay Emirates ID plus yung OEC. Hinanap po yan sa akin nung ako'y naandun pa lang sa area na magche-check-in ako ng aking luggage. At nung ako naman po'y nakalampas na sa check-in ng luggage, nung ako'y nakapila sa immigration, yon, meron pong immigration officer doon na nagsasalita na kailangan lahat ng nakapila doon ay ready na po yung e-travel pass at hindi daw po mapaprocess sa immigration ang inyong documents palabas ng Pilipinas kapag wala kayong e-travel pass. So, kailangan po bago kayo dumating sa Immigration Department palabas ng Pilipinas ay ready na po yung inyong mga e-travel pass upang hindi po kayo magka-aberya sa flight nyo o ma-delay kayo. So, paano po? Hanggang doon na lang. At sana po ay nakatulong sa inyo itong aking munting video sa mga katulad kong OFW na hanggang sa ngayon ay naguguluhan pa din kung ano yung bagong documents na kailangan nating i-prepare pag palabas tayo ng Pilipinas o pauwi tayo ng Pilipinas. At muli, maraming salamat po at
pa-support na rin po ng aking munting channel, paki-subscribe na rin po at paki-share nang sa ganun po ay marami pong makaalam na kapwa nating OFW kung ano yung hinahanap na documents kapag papasok at palabas tayo ng Pilipinas. Muli, maraming salamat po at ingat po tayong lahat.